Sa pinakadulong bahagi ng lalawigan, nakatayo ang isang bayang tila nilamon ng mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng panahon. Ang bayan ng Isidro ay napapaligiran ng makakapal na punong kahoy, matatarik na burol, at isang ilog na tila may sariling tibok sa ilalim ng buwan. Sa umaga, payapa itong tanawin. Mga magsasakang nag-aararo ng lupa, mga batang naghahabulan sa gitna ng kalsada, at mga tindahang bukas na tila walang bahid ng pangamba. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, nagbabago ang anyo ng Isidro. Unti-unting nagsasara ang mga bintana. Ang mga pintuan ay nilalagyan ng dobleng kandado. Ang mga ilawan sa kalsada ay hindi sapat upang tabunan ng makapal na dilim na tila gumagapang mula sa kagubatan. At sa bawat bahay, may nakasinding kandila sa harap ng mga imahen ng santo. Isang tahimik na panalangin laban sa mga nilalang na hindi nakikita ngunit ramdam. Sa Isidro, hindi alamat ang aswang. Ito ay bahagi ng kanilang realidad. May mga pamilyang naglaho ng walang bakas. May mga hayop na natagpo ang walang dugo. May mga buntis na iniiwasang lumabas sa gabi. At mga bata na tinuturuang huwag tumingin sa labas kapag may narinig na kaluskos sa bubungan. Ang mga matatanda ay hindi nagkukwento upang manakot. Nagbababala sila. Sa gitna ng ganitong bayan lumaki si Daniel, 25 taong gulang, matikas at may matalim na pag-iisip. Nag-aral siya sa lungsod, ngunit piniling bumalik sa Isidro matapos pumanaw ang kanyang ama. Siya na ngayon ang namamahala sa maliit nilang lupain at sa lumang bahay na minanapa ng kanyang lolo. Hindi siya naniniwala sa aswang. Lumaki siyang naririnig ang mga kwentong yon. Ngunit sa lungsod, natutunan niyang hanapin ang lohika sa bawat bagay. Para sa kanya, ang takot ng mga taga-Isidro ay maaaring bunga lamang ng kahirapan, ng kakulangan, sa kaalaman, at ng mga pagkakataong hindi maipaliwanag. Ngunit sa kanyang pagbabalik, napansin niyang may kakaiba. Mas tahimik ang bayan kaysa dati. Sa unang gabi ng kanyang pag-uwi, nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang bahay. Ang buwan ay kalahati lamang at ang hangin ay malamig. Sa malayo, naririnig niya ang mahinang ugong ng ilog at ang paminsan-minsang huni ng mga insekto. Wala namang kakaiba hanggang sa mapansin niya ang isang aninong tila gumalaw sa gilid ng kanilang bakuran. Napapikit siya sandali. Marahil ay aso lamang o baka pusa. Ngunit nang muli siyang tumingin, wala na ang anino. Kinabukasan, nagpunta siya sa palengke upang bumili ng mga kailangan sa bahay. Doon niya nakasalubong si Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa baryo. Nakasuot ito ng itim na saya at may hawak na rosaryo na tila hindi kailanman inaalis sa kanyang mga daliri. "Bumalik ka pala, Daniel," wika nito. May bahid ng pag-aalala sa tinig. "Hindi ka ba natatakot?" "Sa ano po?" tanong niya. "Sa gabi." Napangiti si Daniel. Wala naman pong dapat katakutan. Hindi ngumiti si Aling Marta. Sa halip, lalo nitong hinigpitan ng hawak sa rosaryo. "Marami nang nawala simula noong nakaraang taon," mahinang sabi nito. "Hindi lang hayop, may mga tao na rin." Hindi agad sumagot si Daniel. Alam niyang hindi biro ang ganitong mga salita sa Isidro, ngunit ayaw niyang padala sa takot. "Sino po ang huling nawala?" tanong niya. "Si Mang Rodel." Napatigil siya. Si Mang Rodel ay kapitbahay nila, isang tahimik na mangingisda na kilala sa pagiging masipag. Ayon sa kwento, umalis ito isang gabi upang tingnan ang lambat sa ilog. Hindi na ito nakabalik. "Baka nalunod lang," sabi ni Daniel. Pilit pinananatiling kalmado ang tinig. "Natagpuan ang bangka niya sa pampang," sagot ni Aling Marta. Walang bakas ng pakikipaglaban, pero may dugo sa gilid. Naramdaman ni Daniel
ang bahagyang panlalamig sa kanyang batok. Hindi siya umimik. Sa pag-uwi niya sa bahay, nadaanan niya ang bahay ni Mang Rodel. Sarado ang mga bintana. May nakasabit na itim na tela sa pintuan bilang tanda ng pagluluksa. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang may nagmamasid. Pagdating sa kanilang bakuran, napansin niyang bukas ang likod na pinto ng bahay. Sigurado siyang isinara niya iyon bago umalis. Mabilis siyang pumasok. Walang gulo sa loob. Walang nawawala. Ngunit sa sahig, malapit sa pintuan, may marka ng putik. Tila bakas ng paa. Hindi ito pangkaraniwan. Mahaba ang mga daliri. At tila masyadong manipis ang hugis para sa isang normal na tao. Napatitig siya rito ng matagal. Isang lohikal na paliwanag. Sabi ng kanyang isipan, maaaring may pumasok na palaboy o baka nagkamali lang siya ng pagtingin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang marka, unti-unting umusbong ang isang kaisipan na matagal niyang tinanggihan. Paano kung totoo? Kinagabihan, nagpasya siyang magbantay. Hindi niya sinabi kanino man ang nakita. Ayaw niyang magdulot ng takot o pagtawa. Kinuha niya ang lumang itak ng kanyang ama at umupo sa sala, nakapatay ang ilaw. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Lumipas ang isang oras. 2. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may narinig siyang mahinang kalusko sa bubong. Napatayo siya. Maingat siyang lumapit sa pintuan at sumilip sa labas. Wala siyang makita sa dilim. Ngunit malinaw ang tunog. Parang may gumagapang. Hindi pusa. Hindi ibon. Mabigat ang tunog. Mabagal. May ritmo. Biglang tumigil. At sa isang iglap, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na bulong mula sa likod ng bahay. Daniel. Nanigas siya. Walang sino man ang dapat naroon. Dahan-dahan siyang lumabas. Hawak ang itak. Paikot niyang sinilip ang likuran ng bahay. Walang tao. Ngunit sa tabi ng punong mangga, may isang figura. Matangkad, payat, at tila hindi tumatama ang liwanag ng buwan sa mukha nito. Hindi siya makagalaw. Ilang segundo silang nagkatinginan. O marahil ay pakiramdam lamang niya iyon, sapagkat hindi niya matiyak kung may mga mata ang figura. At sa isang iglap, naglaho ito sa dilim ng kagubatan. Nanatiling nakatayo si Daniel, hinahabol ang kanyang hininga. Hindi niya maipaliwanag ang nakita. Hindi niya kayang sabihin na imahinasyon lamang iyon. At sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya sa Isidro, naramdaman niyang maaaring mali siya. Maaaring ang bayan ng Isidro ay hindi lamang biktima ng takot. Maaaring may katotohanan ng mga bulong. At maaaring ang pagbabalik niya ay hindi nagkataon. Sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting umuusbong ang isang tanong na hindi niya kayang takasan. Bakit tila siya ang tinawag ng dilim? Hindi agad nakatulog si Daniel ng gabing iyon. Nanatili siyang gising hanggang sa unti-unting magliwanag ang silangan. Ang anyo ng matangkad na figura sa tabi ng punong mangga ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi malinaw ang mukha, ngunit malinaw ang pakiramdam. Hindi iyon pangkaraniwang tao. Pagputok ng araw, tila bumalik ang Isidro sa dati nitong anyo. May mga nagwawali sa bakuran, may mga batang papasok sa paaralan, at ang tindahan sa kanto ay maagang nagbukas. Ang liwanag ay tila may kapangyarihang burahin ang mga aninong naghari sa gabi. Ngunit para kay Daniel, hindi na pareho ang lahat. Lumabas siya ng bahay at muling tinungo ang punong mangga. Wala na ang figura, ngunit may nakita siyang bakas sa lupa. Mga yapak na bahagyang nakalubog sa mamasa-masang lupa. Katulad ng nasa loob ng bahay, mahahaba ang mga daliri at tila hindi pantay ang hakbang. Sinundan niya ang mga bakas patungo sa likod ng bakuran.
Doon nagsisimula ang makapal na damuhan na patungo sa kagubatan. Sa bawat hakbang niya, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may presensyang nagmamasid mula sa pagitan ng mga puno. Hindi siya umatras. Sa halip, nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa gilid ng ilog. Ang ilog ng Isidro ay malawak at mabagal ang agos. Dito nangingisda si Mang Rodel. Dito rin huling nakita ang kanyang bangka. Sa umaga, payapa ang tubig. Tila walang itinatagong lihim. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kung anong hindi maipaliwanag. Napansin ni Daniel ang isang bahagi ng pampang na tila nabungkal. May mga tuyong dahon na nakakalat at may bahagyang marka ng pagkaladkad. Lumuhod siya at sinuri ang lupa. May bakas ng dugo. Matagal na marahil iyon, sapagkat kayumang ginaang marka. Ngunit malinaw na hindi iyon gawa ng hayop lamang. May hugis ang pagkalat, parang may hinila papunta sa tubig. Napalingon siya sa ilog. Kung nalunod si Mang Rodel, bakit may bakas ng pagkaladkad? At bakit walang bangkay na natagpuan? Habang iniisip niya yon, may narinig siyang yapak sa likuran. Mabilis siyang tumayo at humarap. Si Elias ang nakita niya. Isang lalaking kaedad niya na matagal nang nakatira sa Isidro. Tahimik at bihirang makihalubilo, ngunit kilala sa pagiging mapagmasid. "Matagal ka nang nakatingin dyan," sabi ni Elias. Hindi agad sumagot si Daniel. "May napansin ka ba noong gabing nawala si Mang Rodel?" Saglit na natahimik si Elias bago sumagot. "May narinig akong sigaw, pero sandali lang, parang pinigil." "Bakit hindi mo sinabi sa mga tanod?" "Sinabi ko," tugon niya. "Pero wala silang nakita at ayaw na rin nilang mag-imbestiga pa." "Bakit?" "Dahil takot sila." Hindi na bago kay Daniel ang salitang iyon. Takot ang siyang namamayani sa Isidro tuwing gabi. "Naniniwala ka ba sa aswang?" tanong ni Daniel. Tumingin si Elias sa ilog bago sumagot. "Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila, pero may mga bagay na hindi tao." Nanahimik si Daniel. Hindi siya handang tanggapin agad ang ganoong paliwanag. Ngunit hindi na rin niya kayang ituring na katang-isip lamang ang lahat. Ang mga bakas sa kanyang bahay, ang figura sa ilalim ng puno, ang marka ng pagkaladkad sa pampang. May pattern. Habang sila'y nakatayo roon, may dumating na matandang lalaki na may dalang lambat. Si Mang Celo, isa sa mga pinakamatandang mangingisda sa baryo. "Huwag na kayong magtagal dyan," sabi nito nang makita sila. "Hindi ligtas." "Sa umaga?" tanong ni Daniel. "Lalo na kung may natuklasan kayo." Napatingin si Daniel sa matanda. "Ano ang ibig mong sabihin?" Lumapit si Mang Celo at tumingin sa bahaging may dugo. Hindi siya nagulat. "Hindi na ito ang una," mahina niyang sabi. "May dalawa pang nauna kay Mang Rodel, isang magsasaka at isang dalagang buntis." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Bakit walang nagsasalita? "Dahil kapag masyadong mausisa," sagot ng matanda, "ikaw ang susunod." Tumayo si Daniel at tinanaw ang kabilang pampang ng ilog. Doon nagsisimula ang mas makapal na bahagi ng kagubatan, isang lugar na iniiwasan ng mga taga-Isidro pagsapit ng dilim. May naalala siya. Noong bata pa siya, may sinabi ang kanyang lolo tungkol sa bahaging yon ng gubat. May sinaunang puno raw doon na pinaniniwala ang tirahan ng mga nilalang na hindi dapat gambalain. Hindi siya naniwala noon. Ngayon, hindi na siya sigurado. "Kung may kumukuha sa kanila," sabi ni Daniel, "bakit walang lumalaban? Bakit walang nakakaligtas para magsalaysay?" Sumagot si Elias, "May isang nakaligtas." Napatigil si Daniel. "Sino?" "Si Rosa." Napakunot ang kanyang noo. Si Rosa ay isang dalagang nakatira sa dulong bahagi ng baryo, malapit sa kakahuyan. Tahimik ito
at bihirang lumabas. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Natagpuan siyang walang malay sa gilid ng daan. 1 buwan na ang nakalipas, sagot ni Elias. May sugat sa leeg, parang may tumangkang sipsipin ng dugo niya. Naramdaman ni Daniel ang panlalamig sa kanyang mga kamay. Buhay pa siya? Buhay, sagot ni Mang Selo. Pero hindi na siya nagsasalita. Tahimik silang tatlo. Ang hangin mula sa ilog ay tila mas malamig kaysa kanina. Sa isip ni Daniel, unti-unting nabubuo ang isang pasya. Kung may katotohanan sa likod ng mga pagkawala, kailangan niya itong malaman. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa buong Isidro. Hindi siya maaaring manatiling tahimik habang unti-unting nababawasan ang kanilang komunidad. Dadapuan ko si Rosa, sabi niya sa wakas. Mag-iingat ka, babala ni Elias. May mga mata sa gabi. Umuwi si Daniel na mabigat ang isip. Sa daan, napansin niyang tila mas maraming bahay ang may nakasabit na bawang at asin sa pintuan. Ang iba ay may mga dahon ng bayabas na isinabit sa bintana. Mga sinaunang paniniwala laban sa masamang espiritu. Hindi na niya kayang tawanan ang mga iyon. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang puntahan si Rosa kinabukasan. Ngunit habang papalubog ang araw, muli niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. At nang sumapit ang gabi, narinig niya muli ang kaluskos sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong mahinang tawa. Mahaba, mabagal, at tila nagmumula sa mismong ibabaw ng kanyang ulo. Hindi na niya kailangan ng patunay. May gumagalaw sa dilim ng Isidro at nagsisimula pa lamang ang kanyang paglapit sa katotohanan. Maagang nagising si Daniel kinabukasan, bagaman halos hindi siya nakatulog. Ang mahinang tawang narinig niya sa bubong ay nanatiling malinaw sa kanyang alaala. Hindi ito panaginip, hindi ito imahinasyon. May kung anong gumagala sa gabi at tila sinasadya nitong iparamdam ang presensya nito. Hindi na siya naghintay pa. Pagkatapos ng simpleng almusal, tinungo niya ang dulong bahagi ng baryo kung saan nakatira si Rosa at ang kanyang inang si Aling Pilar. Ang kanilang bahay ay nakatayo, malapit sa kakahuyan, halos kapantay ng huling poste ng ilaw sa kalsada. Lampas doon ay puro dilim na sa gabi. Habang naglalakad, napansin ni Daniel na kakaunti ang tao sa bahaging yon ng Isidro. Ang mga bakod ay mas mataas. Ang mga bintana ay may makakapal na kurtina at may mga nakasabit na bawang, asin at krus sa bawat pintuan. Nang makarating siya sa bahay ni Rosa, maran siyang kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Si Aling Pilar ang sumilip, payat, namumutla, at tila kulang sa tulog. Daniel, mahinang sabi nito, anong kailangan mo? Nais ko lang po sanang makausap si Rosa, sagot niya ng mahinahon. Kung maaari, nag-alangan ang matanda. Hindi na siya nagsasalita, sabi nito. Simula noong gabing iyon. Alam ko po, pero baka may maalala siya. Saglit na tumingin si Aling Pilar sa loob ng bahay, tila nag-iisip kung tama bang papasukin siya. Sa huli, bahagya itong tumango at binuksan ang pinto. Madilim ang loob ng bahay kahit umaga. Nakababa ang mga kurtina at tanging manipis na sinag ng araw ang pumapasok sa gilid. Sa isang sulok, nakaupo si Rosa sa kahoy na upuan, nakatitig sa kawalan. Halos hindi siya makilala ni Daniel. Dati masigla at palangiti ang dalaga. Ngayon, maputla ang balat nito at tila lumubog ang mga mata. May manipis na peklat sa gilid ng kanyang leeg, halos natatakpan ng mahabang buhok. Rosa, marahang tawag ni Daniel habang lumalapit. Walang tugon. Umupo siya sa harap ng dalaga at sinubukang hulihin ang kanyang tingin. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Gusto ko lang malaman kung may naaalala ka. Tahimik pa rin si Rosa.
Ngunit nang mabanggit ni Daniel ang ilog, bahagyang kumibot ang kanyang mga daliri. Napansin yun ni Daniel. Sa ilog ba nangyari? Tanong niya. Unti-unting umangat ang mga mata ni Rosa. Hindi ito nagsalita. Ngunit may takot na malinaw sa kanyang titig. Isang takot na hindi gawa ng simpleng bangungot. May nakita ka ba? Patuloy niya. Dahan-dahang umangat ang kamay ni Rosa at itinuro ang bintana, ang bahaging nakaharap sa kagubatan. Napalingon si Daniel. Tahimik ang mga puno sa labas, ngunit tila masyadong makapal ang kanilang pagkakatayo. Parang may itinatago. Galing doon? Tanong niya. Isang marahang tango ang isinagot ni Rosa. Lumapit si Aling Pilar at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Sa gabi siya lumabas para umigib ng tubig. Hindi na siya nakabalik agad. Natagpuan na lang siya ng mga tanod sa gilid ng daan. May nakita ba kayong kakaiba nung gabing iyon? Tanong ni Daniel. May mga aso na umuungol, sagot ng matanda. At may mga ibong nagliparan kahit 10 oras ng gabi, pero walang tao sa labas. Tahimik na pinagmasdan ni Daniel ang peklat sa leeg ni Rosa. Hindi yun mukhang kagat ng aso o ahas, 2 manipis na marka, pantay, malalim. Parang sinadya. May narinig ka bang nagsalita? Tanong niya kay Rosa, bagaman hindi siya umaasang sasagot ito. Ilang segundo ang lumipas. At sa unang pagkakataon, bahagyang bumuka ang mga labi ng dalaga. Tinawag niya ako, pabulong nitong sabi. Nanigas si Daniel. Sino? Agad niyang tanong. Hindi na muling nagsalita si Rosa. Ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Umuwi si Daniel na mabigat ang pakiramdam. Hindi na niya kayang itanggi ang mga pangyayari. May tumatawag sa gabi. May kumukuha sa mga tao at may mga nakaliligtas. Ngunit hindi na kailanman nagiging pareho. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw, kahit ang mga ibon ay parang nagtatago. Pagdating niya sa kanilang bakuran, muli niyang sinuri ang paligid. Wala namang kakaiba. Ngunit nang tumingin siya sa bubong, may nakita siyang bakas ng gasgas sa yero. Tila may matutulis na bagay na dumaan doon. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya maaring mag-isa sa laban na ito. Kinagabihan, nagpunta siya sa bahay ni Elias. Nadatnan niya itong nag-aayos ng mga kahoy na panggatong sa likod ng bahay. Kailangan kitang makausap, sabi ni Daniel. Napansin agad ni Elias ang seryosong tono nito. Anong nalaman mo? May tumatawag sa kanila, sagot niya, bago sila mawala. Napatigil si Elias. Ganoon din ang sabi ng dalagang nauna kay Rosa. Bulong niya. Narinig daw niya ang boses ng kanyang kapatid na yumao. Napakunot ang noo ni Daniel. Ginagaya nila ang boses ng mga mahal sa buhay. Tumango si Elias. Ganyan ang kwento ng mga matatanda. Tahimik silang nag-isip. Kung kayang gayahin ng nilalang ang tinig ng mahal mo sa buhay, paano mo malalaman kung alin ang totoo at alin ang bitag? Hindi ito basta-bastang hayop, sabi ni Daniel. May isip ito, may paraan. At marahil, dagdag ni Elias, may pakay. Lumalim ang gabi habang nag-uusap sila. Sa kalayuan, tila may gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mga aninong hindi sigurado kung gawa ng hangin o ng mas madilim na bagay. Kung may pinanggagalingan sila, sabi ni Daniel, kailangang hanapin natin. Napatingin si Elias sa direksyon ng kagubatan. Sa loob ng gubat, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang kagubatan ng Isidro ay hindi basta lugar. Maraming taon nang may mga nagbababala na huwag itong gambalain. May mga kwento ng mga taong pumasok at hindi na nakabalik. May mga nagbalik man, ngunit hindi na pareho ang mga mata. Bukas, matatag na sabi ni Daniel,
Papasok tayo. Hindi agad sumagot si Elias, ngunit sa huli, tumango rin ito. Sa gabing iyon, habang pauwi si Daniel, muli niyang naramdaman ang presensya sa dilim. Sa pagitan ng dalawang puno, may isang anino. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito umaalis. Tila naghihintay lamang. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nanaig kay Daniel, kundi isang malinaw na pagkaunawa. Hindi lamang sila ang naghahanap. May naghihintay din sa kanya sa loob ng kagubatan. Hindi sumikat ang araw ng maliwanag kinabukasan. May manipis na hamog na bumalot sa bayan ng Isidro, tila isang paalala na ang bawat paghinga ay may kasamang lihim. Maaga pa lamang ay nasa harap na ng bahay si Elias, may dalang gulok at isang maliit na bag na may lamang asin, bawang at isang rosaryong minana pa raw sa kanyang lola. Hindi na siya nagtaka nang makita niyang handa na rin si Daniel. May dala itong itak ng kanyang ama at isang maliit na lamparang bigas. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin, ngunit hindi rin siya magiging padalos-dalos. Kung may totoo mang gumagalaw sa gubat, kailangan nilang maging handa. Tahimik silang naglakad patungo sa gilid ng baryo. Habang papalayo sila sa mga bahay, unti-unting numipis ang tunog ng mga tao. Ang tanging maririnig ay ang yabag nila sa tuyong dahon at ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na agos ng ilog sa di kalayuan. Sa bungad ng kagubatan, huminto si Elias. Hanggang dito lang ang madalas puntahan ng mga mangangahoy, sabi niya. Sa loob, kakaunti na ang bumabalik. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, tinanaw niya ang masukal na daan sa unahan. Ang mga puno ay matataas at tila nagsasanga-sanga upang takpan ng langit. Kahit umaga, madilim ang loob. Pumasok sila. Sa bawat hakbang, mas lalong nananahimik ang paligid. Wala ang karaniwang huni ng ibon, wala ring galaw ng maliliit na hayop. Para bang alam ng kalikasan na hindi ito lugar para sa tao. May napansin si Daniel sa lupa. Mga bakas. Hindi malinaw, ngunit may marka ng pagdaan. Parang may mabigat na nilalang na paulit-ulit na dumaraan sa parehong landas. Dito, bulong niya. Sinundan nila ang mga bakas hanggang sa makarating sa isang bahagi ng gubat na mas malamig ang hangin. Sa gitna nito ay isang napakalaking puno, mas matanda kaysa sa iba. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na tila mga kamay na kumakapit sa mundo. Napahinto si Elias. Ito ang sinasabi ng matatanda. Mahinang sabi niya, ang punong hindi dapat lapitan. Lumapit si Daniel. Sa paligid ng puno ay may mga nakakalat na bagay. Punit na tela, isang lumang tsinelas at isang piraso ng lambat na tila pamilyar sa kanya. Kay Mang Rodel, bulong niya. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Biglang malamig na hangin na umihip mula sa likod nila. Hindi ito karaniwang hangin. Mabigat ito at tila may dalang bulong na hindi maintindihan. Daniel! Nanigas si Elias. Narinig mo ba iyon? Tumango si Daniel. Hindi malinaw kung saan nanggagaling ang tinig. Parang mula sa itaas o baka sa ilalim ng lupa. Unti-unting umikot si Daniel, hinahanap ang pinagmulan. At doon niya nakita. Sa itaas ng isa sa mga sanga ng punong kahoy, may nakapwesto. Isang figura. Nakabaluktot ang mga paa. Tila hindi normal ang pagkakayuko. Mahaba ang mga braso at ang balat ay tila masyadong maputla para sa isang taong nabubuhay sa araw. Ang mga mata nito ay tila kumikislap kahit walang liwanag. Hindi ito gumagalaw. Ngunit nakatitig ito sa kanila. Naramdaman ni Daniel ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Umalis tayo, bulong ni Elias. Nanginginig ang tinig. Ngunit huli na, sa isang iglap, tumalon ang nilalang mula sa puno. Napaurong sila.
Hindi ito bumagsak ng malakas. Parang magaan ang katawan nito, tila hindi saklaw ng karaniwang bigat ng tao. Tumayo ito sa harap nila at doon nila nakita ng malinaw ang mukha. Hindi ito ganap na halimaw. May anyong tao, ngunit may mali. Ang mga mata ay masyadong malalim. Ang bibig ay bahagyang nakanganga. At sa loob ay may makikitang mga ngipin na tila mas matulis kaysa nararapat. "Bakit kayo narito?" tanong nito. Ang tinig ay pamilyar. Nanlamig si Daniel. Ito ang parehong tinig na tumawag sa kanya sa gabi. "Bakit mo sila kinukuha?" tanong ni Daniel. Pilit pinatatatag ang sarili. Ngumiti ang nilalang. "Hindi ko sila kinukuha," sagot nito. "Sumasama sila." "Hindi iyon totoo." Ang tao, patuloy ng nilalang, ay madaling tawagin kapag puno ng lungkot, kapag may hinahanap, kapag may nawalang mahal. Naisip ni Daniel ang sinabi ni Elias. Ginagaya nila ang tinig ng mga mahal sa buhay. "Ginagaya mo ang boses nila," sabi niya. "Hindi," sagot ng nilalang. "Pinapakinggan ko lamang ang nasa puso nila." Biglang kumilos ito ng mabilis. Hindi nila agad nakita kung paano ito lumapit. Sa isang iglap, nasa harap na ito ni Elias. Itinaas nito ang kamay na tila balak hawakan ang mukha ng binata. Ngunit mabilis na inihampas ni Daniel ang itak. Tumama ang talim sa braso ng nilalang. Umaling-ongaw ang isang matinis, ngunit hindi ganap na sigaw. Parang pinaghalong tao at hayop. Umatras ito, at sa sugat nito ay walang dugo, kundi isang madilim na likido na tila agad ding natuyo. Naggingit-ngit ang nilalang. "Huwag mo akong hadlangan," sabi nito, malamig ang tinig. "Hindi na kami matatakot," sagot ni Daniel. Saglit silang nagkatitigan, at sa susunod na sandali, mabilis itong umakyat muli sa puno at naglaho sa pagitan ng mga sanga. Naiwang tahimik ang gubat. Halos hindi makahinga si Elias. "Ano yun?" Hindi agad sumagot si Daniel. Ngayon, wala nang pagdududa. Hindi ito simpleng kwento. Hindi ito imahinasyon ng bayan. May nilalang sa Isidro na marunong mag-anyong tao, marunong magsalita, at marunong pumasok sa isip ng mga naghihinagpis. At nasugatan nila ito. Ibig sabihin, maaari itong masaktan. Ngunit habang papalayo sila sa puno, may isang bagay na hindi napansin ni Elias. Sa likod ng leeg ni Daniel, may bahagyang marka, 2 manipis na guhit, at sa kaibuturan ng kagubatan, may mga matang nagbabantay. Hindi lamang isa, kundi marami. Hindi nagsalita sina Daniel at Elias habang pabalik sa baryo. Ang mga dahon sa kanilang paligid ay tila mas mabigat ang tunog sa bawat hakbang. Ang hangin ay nanatiling malamig kahit mataas na ang araw. Walang ibon ang umawit. Walang puliglig ang kumanta. Paglabas nila sa kagubatan, saka lamang tila muling huminga ang mundo. Huminto si Elias at sumandal sa isang puno. "Hindi iyon hayop," mahina niyang sabi. Hindi rin iyon karaniwang aswang na ikinukwento. Hindi sumagot si Daniel. Abala ang isip niya sa mga sinabi ng nilalang. Sumasama sila. Kung hindi nito kinukuha ang mga tao, ano ang ibig nitong sabihin? Ano ang itinatago ng mga nawawala? Pagdating nila sa bakuran ni Daniel, doon lamang napansin ni Elias ang kakaiba. "May sugat ka," sabi nito. Napahawak si Daniel sa likod ng kanyang leeg. "Saan?" Lumapit si Elias at maingat na hinawi ang kwelyo ng kanyang kamiseta. Nanigas siya. May 2 manipis na marka sa balat ni Daniel. Halos hindi mapansin kung hindi titigan. Hindi ito dumudugo. Hindi rin namamaga. Ngunit malinaw na hindi yon naroon kaninang umaga. "Hindi ko naramdaman," sabi ni Daniel. Pilit pinipigil ang kaba. "Baka nang tumalon iyon," sagot ni Elias. Bagaman hindi siya sigurado.
Pumasok sila sa bahay at sinubukang linisin ang marka. Wala namang kakaibang reaksyon ng balat. Ngunit habang pinagmamasdan ni Daniel ang sarili sa salamin, napansin niyang tila mas maputla ang kanyang mukha kaysa dati. Hindi ito kagat, sabi niya sa sarili. Gas-gas lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may bulong na nagsasabing hindi iyon basta sugat. Kinagabihan, nagpulong ang ilang kalalakihan ng baryo sa lumang kapilya. Kumalat na ang balitang may nakita sina Daniel at Elias sa loob ng gubat. Hindi na nila itinanggi. Kung nasugatan ninyo, sabi ng kapitan ng baryo, ibig sabihin maaari itong patayin. Hindi tayo sigurado, sagot ni Elias. Mabilis ito at hindi ito nag-iisa. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. May alam ang mga matatanda, wika ni Mang Selo na nakaupo sa harapan. May sinaunang paraan laban sa kanila. Lumingon ang lahat sa kanya. Anong paraan? Tanong ng kapitan. May ritual noon sa Isidro, paliwanag ni Mang Selo. Isinasagawa tuwing may ganitong pangyayari, ngunit matagal na itong hindi ginagawa. Bakit? Tanong ni Daniel. Dahil may kapalit. Walang nagtanong kung anong kapalit iyon. Habang nag-uusap sila, may kakaibang pakiramdam si Daniel. Parang mas malinaw ang pandinig niya. Naririnig niya ang pagaspas ng mga dahon sa labas, kahit malayo. Naririnig niya ang mahihinang paghinga ng mga tao sa loob ng kapilya. Napapikit siya sandali. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, napansin niyang tila mas matingkad ang mga kulay sa paligid. Daniel? Tawag ni Elias. Ayos ka lang ba? Tumango siya, ngunit hindi siya sigurado. Sa pag-uwi niya, mas tahimik ang gabi kaysa dati, ngunit hindi siya nakaramdam ng parehong takot. Sa halip, may kakaibang pakiramdam ng pagka-alerto. Parang may bagong bahagi ng kanyang sarili na nagising. Pagpasok niya sa bahay, napatingin siya sa bintana. Sa labas, sa pagitan ng dalawang puno, may anino. Hindi ito umaalis. Ngunit hindi rin ito lumalapit. At sa halip na takot, may kakaibang pag-unawa sa pagitan nila. Anong ginawa mo sa akin? Mahinang bulong ni Daniel. Walang sagot. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may umalingaw-ngaw na pamilyar na tinig. Hindi kita sinaktan. Napaatras siya. Hindi iyon tunog mula sa labas. Nanggaling iyon sa loob ng kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Pinili ka, muling bulong ng tinig. Hindi, maring sabi ni Daniel. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako katulad mo. Hindi pa. Naramdaman niya ang bahagyang pag-ikot ng kanyang paningin. Saglit siyang napahawak sa mesa upang hindi matumba. Ngunit unti-unti ring humupa ang pakiramdam. Nang tumingin siyang muli sa bintana, wala na ang anino. Kinabukasan, may bagong balita ang gumising sa bayan. May isa na namang nawawala. Isang batang lalaki. Natagpuan ang kanyang tsinelas malapit sa ilog. At sa lupa, may bakas ng paa. Mahahaba ang mga daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, may isa pang bakas na kasunod. Isang normal na yapak ng tao. Kasing laki ng kay Daniel. Sa harap ng buong baryo, habang pinagmamasdan ang mga bakas sa pampang, naramdaman ni Daniel ang mabibigat na titig ng mga tao. Wala pang nagsasalita. Ngunit may tanong sa kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi sa nilalang sa gubat, kundi sa posibilidad na unti-unti siyang nagiging bahagi ng kung ano man iyon. Ang balita tungkol sa batang nawawala ay kumalat ng mas mabilis kaysa apoy sa tuyong damo. Sa pampang ng ilog, tahimik na nakatayo ang mga taga-Isidro. Walang umiiyak ng malakas, walang sumisigaw. Ngunit ang bigat ng kanilang mga titig ay mas matalim pa sa anumang salita. Ang mga bakas sa lupa ay malinaw, mahahabang daliri,
At kasunod nito, isang yapak ng taong walang sapin sa paa. Kasing laki ng kay Daniel. Hindi niya kailangang yumuko upang kumpirmahin. Alam niya. Hindi ito maaari. Bulong ni Elias sa tabi niya. Ngunit walang nagsalita upang ipagtanggol siya. Walang nag-akusa. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang paratang. Lumapit si Mang Selo at tumingin sa mga bakas. Nagsisimula na, sabi niya. Ano ang nagsisimula? Tanong ng kapitan. Ang paglipat. Napatingin si Daniel sa matanda. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng napipili ay agad nagiging ganap, sagot ni Mang Selo. May panahon ng pagbabago. Tumigas ang panga ni Daniel. Hindi ako katulad nila. Wala pa. Tahimik na sagot ng matanda. Naramdaman ni Daniel ang pag-init ng kanyang dugo. Ngunit kasabay nito ay isang malamig na katotohanan. Naririnig pa rin niya ang tinig sa kanyang isipan paminsan-minsan. Mahina, ngunit malinaw. Pinili ka. Kinagabihan, nagpa siya ang mga matatanda na isagawa ang matagal nang nakalimutang ritual. Sa gitna ng baryo ay may lumang dambana. Isang maliit na estrukturang bato na tinubuan na ng lumot at damo. Sinasabing itinayo iyon ng mga ninuno bago pa dumating ang mga dayuhan. Doon umano, kinakausap ang mga espiritu ng lupa at kagubatan. Matagal na itong hindi ginagamit. Ngunit sa gabing iyon, muling sinindihan ang mga kandila sa paligid nito. Nagtipon ng mga tao, tahimik at seryoso. Walang usapan ng tsismis, walang bulungan ng pangamba, tanging ang pag-asa na may magagawa pa sila. Si Daniel ang pinatayo sa gitna. Hindi siya tumutol. Kung may sagot man, mas mabuting harapin niya ito kaysa tumakas. Lumapit si Mang Selo. May dalang maliit na mangkok na may asin at tubig mula sa ilog. Ito ay paglilinis, sabi ng matanda. Kung may dumikit sa'yo, lalabas ito. Hindi kumibo si Daniel. Ibinuhos ng matanda ang asin at tubig sa kanyang ulo. Dumaloy ito sa kanyang mukha at leeg. Malamig ngunit hindi masakit. Sa una, walang nangyari. Ngunit ilang segundo ang lumipas, nakaramdam siya ng matinding kirot sa likod ng kanyang leeg, sa mismong lugar ng marka. Napahawak siya roon. May narinig siyang sigaw. Hindi mula sa kanyang bibig, kundi mula sa loob ng kanyang ulo. Itigil ninyo ito. Napapikit siya, pinipilit pigilan ang pag-ikot ng kanyang paningin. Sa kanyang isipan, may larawan ng kagubatan, ang malaking puno, ang madilim na mga sanga, at ang mga matang nagmamasid mula sa itaas. May nakakabit sa kanya, bulong ng isang matandang babae. Hindi siya ganap, sagot ni Mang Selo, pero tinataka na siya. Biglang napaluhod si Daniel. Sa kanyang paningin, tila nag-iba ang mundo. Ang mga tao sa paligid ay nagmistulang may manipis na liwanag sa paligid ng kanilang mga katawan, parang mahihinang apoy. Naririnig niya ang kanilang tibok ng puso. Nararamdaman niya ang kanilang takot. At sa gitna ng lahat, may isang presensyang mas malakas mula sa direksyon ng kagubatan. Bumalik ka, bulong ng tinig. Hindi, mariing sagot ni Daniel, kahit hindi niya alam kung naririnig siya ng iba. Ang kirot sa kanyang leeg ay unti-unting humupa. Nang muli niyang imulat ang mga mata, bumalik ang normal na anyo ng paligid. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya. May takot, ngunit may pag-asa rin. Hindi pa siya nawawala sa atin, sabi ni Mang Selo. May laban pa. Huminga ng malalim si Daniel, ngunit alam niyang hindi pa tapos. Sa kanyang dibdib, may bagong pakiramdam. Parang may pintuang nabuksan na hindi na kayang isara. Pagkatapos ng ritual, naghiwa-hiwalay ang mga tao, ngunit hindi nawala ang pangamba. Lumapit si Elias. Anong naramdaman mo? Tanong niya.
Tila may dalawang boses sa loob ko. Sagot ni Daniel ng tapat. Isa ay akin, isa ay hindi. Tahimik si Elias sandali. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Celo, may dahilan kung bakit ka pinili. Hindi ko gusto ang dahilan, sagot ni Daniel. Habang sila'y nag-uusap, biglang may sumigaw mula sa dulo ng baryo. May nakakita raw ng anino sa bubong ng bahay ng batang nawawala. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao. Pagdating nila roon, wala na ang anino. Ngunit sa bubong, may nakaukit na marka, isang simbolong hindi pamilyar sa karamihan. Dalawang magkasalubong na linya na tila bumubuo ng mata. Nang makita yun ni Daniel, may biglang pumasok na kaalaman sa kanyang isipan, para alaala na hindi niya alam kung saan nanggaling. Iyon ang tanda ng pagpili. At hindi lamang siya ang may marka. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may isa pang taong nakatayo sa dilim. Tahimik, nagmamasid. At sa kanyang leeg, may kaparehong marka. Hindi agad naghiwa-hiwalay ang mga tao matapos makita ang marka sa bubong. Ang simbolo ay tila sariwa pa, parang iniukit, gamit ang matulis na kuko o bakal. Walang bakas ng hagdan o anumang paraan upang makapunta roon. At ang mas nakakatakot, walang nakakita kung paano ito ginawa. Habang ang iba'y nag-uusap-usap sa paanan ng bahay, napatingin si Daniel sa direksyon ng kagubatan. Doon niya nakita ang figura. Isang tao, nakatayo sa pagitan ng dalawang puno. Kalahating natatabingan ng dilim. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagtatago. Tila sinasadya nitong magpakita. Hindi siya nagsabi agad. Sa halip, marahang naglakad siya palayo sa grupo, palapit sa gilid ng baryo. Daniel! Tawag ni Elias, napansin ang kanyang pag-alis. May nakita ako, maikli niyang sagot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niyang kailangan niyang lumapit. Habang papalapit siya sa kakahuyan, mas naging malinaw ang anyo ng figura. Isang babae. Mahaba ang buhok, suot ang simpleng damit na tila kupas na sa panahon. Maputla ang balat, ngunit hindi tulad ng nilalang na nakita nila sa puno. Mas tahimik ito, mas tao. Huminto si Daniel ilang hakbang ang layo. Kilalang kilala mo ang marka, sabi ng babae. Nanigas siya. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ngumiti ito ng bahagya. Dahil pareho tayo. Dahan-dahang hinawin ng babae ang buhok sa kanyang leeg. Naroon ang marka. Dalawang manipis na guhit na bumubuo ng simbolong nakita nila sa bubong. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Ikaw ba ang kumukuha sa kanila? Direkta niyang tanong. Umiling ang babae. Hindi ako, sagot nito. Ngunit minsan, nagiging daan ako. Hindi niya nagustuhan ang sagot. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag may tinawag, paliwanag ng babae, may kailangang tumugon. Hindi lahat ay kayang tanggihan ang tawag. Anong tawag? Ang tawag ng pagkawala. Tahimik si Daniel. Sa likod niya, naramdaman niyang papalapit si Elias, ngunit hindi pa ito nagsasalita. Pinili ka rin nila, patuloy ng babae, ngunit hindi para maging tulad nila. Kung hindi para saan, tanong niya. Para maging tulay. Ang salitang yon ay tila may bigat na higit sa karaniwang kahulugan. Tulay ng ano? Sa pagitan ng tao at ng mga nasa dilim. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila nag-umpisang gumalaw kahit walang malakas na bugso. Hindi ako sasama sa inyo, matatag na sabi ni Daniel. Hindi ka kailangang sumama, sagot ng babae. Nasa loob mo na ang pintuan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mula nang maganap ang ritual, mas naging malinaw ang mga bulong sa kanyang isipan. Hindi ito palaging naroon. Ngunit kapag tahimik ang paligid,
Maririnig niya ang mahinang paghinga ng kagubatan. Parang may sariling pulso ang dilim. Bakit may nawawala? Tanong niya. Pilit hinahanap ang sagot. Saglit na tumingin ang babae sa baryo. Dahil may nagugutom. Ang nakita namin sa puno. Tumango siya. Ilan sila? Tanong ni Elias na ngayon ay nasa tabi na ni Daniel. Mas marami kaysa sa iniisip ninyo, sagot ng babae. Ngunit iisa ang pinakamatanda. Naramdaman ni Daniel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang nasa ilalim ng punong iyon. Hindi, sabi ng babae. Mas malalim pa. Nagkaroon ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, napansin ni Daniel na ang babae ay hindi nag-iiwan ng malinaw na anino sa lupa. Naroon ito, ngunit tila malabo. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong niya. Dahil minsan, sagot nito, tao rin ako. Ang sagot ay hindi paliwanag, ngunit sapat upang magdulot ng panibagong takot. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Elias. Tinawag ako, maikli niyang tugon, at hindi ako tumanggi. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. May paraan ba para matapos ito? Tanong ni Daniel. May lungkot na dumaan sa mga mata ng babae. May paraan, sabi niya. Ngunit may kapalit. Muling bumalik ang salitang yon. Kapalit. Anong kapalit? Tanong ni Daniel. Ngunit bago pa siya masagot, may biglang umalingaw-ngaw na sigaw mula sa loob ng kagubatan. Hindi ito sigaw ng tao. Mas malalim, mas mabigat, at puno ng galit. Napalingon ang babae sa direksyon ng tunog. Alam na niya, mahina niyang sabi. Ang alin? Tanong ni Elias. Na may 2 tulay na ngayon. Biglang nag-iba ang kanyang anyo. Hindi ganap na halimaw, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa kakaibang liwanag. Kailangan mong magpasya, Daniel, sabi niya, bago kanya maunahan. At kung hindi, tanong niya. Hindi na siya sinagot ng babae. Sa isang iglap, naglaho ito sa pagitan ng mga puno, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan sina Daniel at Elias sa gilid ng kagubatan, tahimik at nababalot ng mas mabigat na katotohanan. Hindi lamang isang nilalang ang gumagalaw sa Isidro. May mas matanda, mas malalim, at ngayon, alam na nitong may isang taong maaaring maging hadlang o maging susi. Hindi na bumalik sa gitna ng baryo sina Daniel at Elias. Nanatili silang nakatayo sa gilid ng kagubatan, tila hinihintay ang kasunod na galaw ng dilim. Ang sigaw na umalingaw-ngaw mula sa loob ay hindi na naulit, ngunit ang bigat nito ay nanatiling nakasabit sa hangin. 2 tulay, bulong ni Elias. Ibig sabihin, ikaw at siya. Tahimik si Daniel. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang loob. Mula nang masugatan ang nilalang sa puno at maisagawa ang ritual, mas malinaw na ang mga bulong. Hindi na ito basta tinig, may damdamin na, may direksyon. At ngayon, may isa pang tulad niya. O baka, sabi ni Daniel, isa lang talaga ang tulay. At siya ang nauna. Hindi sumagot si Elias. Sa baryo, unti-unting nagsisimulang magkulong muli ang mga tao sa kanilang mga bahay. Mas maaga kaysa dati ang pagsasara ng mga bintana. Ang mga ilawan sa kalsada ay nagsindi bago pa tuluyang lumubog ang araw. May pakiramdam na may paparating. Kinagabihan, nagpulong muli ang matatanda sa dambana. Isinaysay ni Daniel ang kanilang nakita. Ang babae, ang marka, at ang sinabi nitong may mas matandang nilalang. Tahimik na nakinig si Mang Selo. May kwento noon, sabi ng matanda matapos ang mahabang katahimikan. Bago pa tinawag na Isidro ang bayang ito, lumingon ang lahat sa kanya. Ang lupang ito, patuloy niya, ay dating sagradong lugar ng mga ninuno.
May isang bantay sa kagubatan. Hindi siya ganap na masama, ngunit hindi rin siya mabuti. Tagapangalaga siya ng balanse. Anong klaseng balanse? Tanong ni Elias. Sa pagitan ng buhay at pagkawala, sagot ng matanda. Naramdaman ni Daniel ang paninikip ng kanyang dibdib. Kapag lumabis ang lungkot, galit o paghahangad sa puso ng tao, dagdag ni Mang Selo, nagkakaroon siya ng lakas. At kapag lumakas siya, kailangan niya ng daluyan. Tulay, mahina niyang sabi. Tumango ang matanda. Ang pinakamatanda, patuloy ni Mang Selo, ay hindi basta aswang. Siya ang unang kumain ng anino ng tao. At mula noon, hindi na siya ganap na nakatali sa laman. Isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid ng dambana. Paano siya mapipigil? Tanong ng kapitan. Sa pagputol ng daluyan, sagot ng matanda. Kapag wala na siyang tulay, mananatili siya sa kanyang hangganan. Napatingin ang lahat kay Daniel. Nais ninyong ako ang mawala? Diretsong tanong niya. Hindi. Mabilis na sagot ni Elias. Ngunit hindi nagsalita si Mang Selo. Hindi kanya basta pinili, sabi ng matanda sa huli. May dugo ang pamilya mo na may kaugnayan sa kagubatan. Nanlamig si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Ang lolo mo, sagot ni Mang Selo, ay dating tagapangalaga ng dambanang ito. Parang biglang nag-ugnay ang mga piraso ng alaala, ang mga babala ng kanyang lolo. Ang madalas nitong pagpunta sa gubat tuwing gabi. Ang hindi nito kailanman ipinaliwanag na dahilan. Hindi niya nagawang tapusin ang tungkulin, dagdag ng matanda. At ngayon, bumabalik ito sa dugo. Tahimik ang lahat. Sa malayo, mula sa direksyon ng kagubatan, may bahagyang pagyanig sa lupa. Hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman. Biglang napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, may bumukas na tanawin. Isang malalim na bahagi ng gubat na hindi pa niya napupuntahan. May malaking hukay sa gitna. At sa loob nito, isang anino na tila walang tiyak na hugis. Dalawang matang kumikislap sa kadiliman. Lumapit ka. Napasinghap siya at napaluhod. Daniel! Sigaw ni Elias. Sa ilalim, bulong niya. Nasa ilalim siya. Nasaan? Tanong ng kapitan. Ngunit bago pa siya makasagot, muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kagubatan, mas malakas, mas galit. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito narinig. Nararamdaman ito. Ang mga ilawan sa baryo ay biglang kumurap. Ang mga aso ay nagsimulang umungol. At sa gilid ng kagubatan, may mga aninong nagsimulang gumalaw. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Hindi na ito maghihintay, sabi ni Mang Selo. Tumayo si Daniel kahit mabigat ang kanyang katawan. Kung kailangan ng tulay para makarating siya rito, sabi niya ng matatag, gagamitin ko yon laban sa kanya. Tahimik ang paligid. Paano? Tanong ni Elias. Kung may pintuan sa loob ko, sagot ni Daniel, ako ang magpapasya kung kailan ito bubukas. Sa gilid ng kagubatan, sa pagitan ng mga anino, muling nagpakita ang babae. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may mas malalim na dilim na tila may sariling anyo. At ang mga matang kumikislap, mula roon ay hindi na nagmamasid lamang. Naghihintay na ito ng sandali upang tuluyang makatawid. Ang mga ilawan sa baryo ay patuloy na kumukurap, tila hindi makapagpasya kung magbibigay liwanag o susuko sa dilim. Sa gilid ng kagubatan, ang mga aninong kanina'y gumagalaw ay tila unti-unting lumalapit. Hindi pa tumatawid sa hangganan ng baryo, ngunit sapat upang ipadama ang kanilang presensya. Sa pagitan nila, nakatayo ang babae. Hindi na siya kasing linaw ng kanina. Ang kanyang anyo
ay tila hinahatak ng mas malalim na dilim sa likuran niya. Huli na ang lahat. Kung maghihintay pa kayo, sabi niya. Ang tinig ay tila hinahati ng dalawang magkaibang tono. Isa'y tao, isa'y mas malamig. Ano ang gusto niya? Sigaw ng kapitan mula sa likuran ni Daniel. Hindi niya gusto ang baryo, sagot ng babae. Gusto niya ang tulay. Napatingin ang lahat kay Daniel. Ramdam niya ang pag-igting sa kanyang dibdib. Ang marka sa kanyang leeg ay bahagyang kumirot. Hindi masakit, kundi parang paalala. Nasa ilalim siya. Muli niyang sabi, may hukay. Mas malalim pa sa punong nakita namin. Kung alam mo kung nasaan, sabi ni Elias, dalhin mo kami. Umiling ang babae. Hindi lahat makakapasok. Kapag masyadong marami ang pumasok, mas madali siyang lalakas. Tayong tatlo, matatag na sabi ni Daniel. Ako si Elias, at ikaw. Saglit na nag-alangan ang babae. Kapag bumaba tayo, babala niya, hindi na kayo basta tao lamang ang lalabas. Hindi na rin naman ako ganap na ganoon, sagot ni Daniel. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sa huli, tumango ang babae. Ilang sandali pa'y naglakad silang tatlo papasok sa kagubatan. Hindi na sila pinigilan ng mga tao. Ang ilan ay nagdasal, ang iba'y tahimik na tumalikod. Habang papasok sila, mas nararamdaman ni Daniel ang kakaibang paghatak sa kanyang loob. Parang may sinulid na nakakabit sa kanyang dibdib at hinihila siya palalim. Hindi na sila tumigil sa malaking puno. Sa halip, nilagpasan nila iyon at tinahak ang mas masukal na bahagi ng gubat. Doon, unti-unting nagbago ang lupa. Mas mamasa-masa, mas malamig, at tila may bahagyang paghinga mula sa ilalim. Huminto ang babae sa isang bahagi na tila karaniwang lupa lamang. Ngunit nang yumuko siya at hinawi ang makakapal na dahon, lumitaw ang bunganga ng isang hukay. Hindi masyadong malawak, ngunit sapat upang pasukin ng isang tao. Mula roon ay umaakyat ang malamig na hangin. Narito siya, mahina niyang sabi. Hindi na nagtanong si Daniel. Si Elias ang unang bumaba, hawak ang lampara. Sumunod ang babae. At sa huli, si Daniel. Habang bumababa sila, napansin niyang tila hindi simpleng hukay ang kanilang pinapasok. Ang mga pader nito ay may mga bakas, mga simbolong kahawig ng nakita nila sa bubong. Mas lumalalim, mas sumisikip ang hangin. Sa wakas, narating nila ang isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. At doon nila siya nakita. Hindi siya ganap na may hugis. Isa siyang aninong tila kumikilos sa loob ng sariling usok. Ngunit may dalawang matang kumikislap mula sa gitna nito. Mas maliwanag kaysa sa nakita nila sa ibabaw. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Dumating ka rin, sabi ng nilalang. Hindi gumalaw ang bibig. Ngunit malinaw ang tinig sa kanilang mga isipan. Tapusin mo na ito, sagot ni Daniel. Pilit pinatatatag ang sarili. Tapusin? Mahinang tugon ng nilalang. Ako ang simula. Naramdaman ni Daniel ang pag-ikot ng paligid. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga larawan, mga taong nagdadalamhati, mga pusong wasak, mga hinagpis na hindi mailabas. Sa bawat lungkot, patuloy ng nilalang, lumalakas ako. Hindi ako basta kumukuha. Inaanyayahan nila ako. Pinaglalaruan mo ang kanilang sakit, galit na sabi ni Elias. Hindi, sagot nito. Pinupuno ko ang kanilang kawalan. Lumapit ang babae, ngunit tila nahirapan siyang tumapak sa lupa. Binaliwala mo ang balanse, sabi niya sa nilalang. Hindi ito ang kasunduan. Umaling-aungaw ang mahinang dagundong sa loob ng hukay. Ang balanse, sagot ng anino, ay nagbabago. Biglang kumirot ang marka sa leeg ni Daniel.
Sa kanyang isipan, naramdaman niyang tila bumubukas ang isang pintuan, isang lagusan sa pagitan niya at ng nilalang. "Gamitin mo," bulong ng babae. "Ano?" tanong niya, nahihirapang huminga. "Ang ugnayan ninyo. Huwag mong hayaan na siya ang magdikta." Isinara ni Daniel ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isip, nakita niya ang isang manipis na sinulid na nagdurugtong sa kanya at sa anino. Hindi ito kadena, hindi ito gapos. Ito ay daan. Sa halip na hilahin siya ng nilalang, hinila niya ito pabalik. Isang matinding dagundong ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Ang anino ay tila nag-iba ng hugis, parang nahirapang manatili sa anyo nito. "Ano ang ginagawa mo?" angal nito. "Hindi ako pintuan," sagot ni Daniel, nakapikit pa rin. "Ako ang hangganan." Mas lalong lumakas ang pagyanig. Sa ibabaw, marahil ay nararamdaman na ng baryo ang pagguga ng lupa. Ngunit sa ilalim, malinaw ang nangyayari. Hindi lamang sila naglalaban. Nag-aagawan sila sa kung sino ang magtatakda ng balanse. At habang tumitindi ang puwersang nag-uugnay sa kanila, may isang katotohanang unti-unting lumilitaw sa isip ni Daniel. Upang tuluyang maisara ang pintuan, maaaring kailangan niyang manatili sa kabilang panig. Ang pagyanig sa ilalim ng lupa ay tila may sariling tibok, hindi tuluyang bumabagsak, ngunit sapat upang ipadama ang lakas ng naglalabanang puwersa. Nakatayo si Daniel sa gitna ng madilim na espasyo, nakapikit, habang ang manipis na ugnayang nagdurugtong sa kanya at sa pinakamatandang nilalang ay tila nagiging mas makapal. Hindi siya gumagalaw, ngunit ramdam niya ang paghila, parang may alon na nais siyang tangayin palalim. "Ano ang ginagawa mo?" Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng anino, ngayon ay may bahid ng galit. "Hindi mo na ako madadala," sagot ni Daniel sa loob ng kanyang isipan. "Kung may pintuan sa akin, ako ang may hawak ng susi." Sa tabi niya, halos hindi na makatayo si Elias dahil sa pag-uga ng lupa. Ang babae na may nakaluhod, tila nahihirapang panatilihin ang sariling anyo. "Daniel," sigaw ni Elias, "huwag mong hayaang hilahin ka." Ngunit alam ni Daniel ang katotohanan. Hindi sapat ang pigilan lamang ang anino. Hanggat may ugnayan sa pagitan nila, mananatili ang daan. At kung mananatili ang daan, may pagkakataon itong muling makatawid. Sa kanyang isipan, nakita niya ang bayan ng Isidro, ang mga bahay, ang ilog, ang dambana, ang mga taong nabubuhay sa takot, ngunit patuloy na umaasang matatapos din ang dilim. Hindi siya maaaring maging sanhi ng panibagong pag-asa na mauuwi lamang sa pagkawasak. May kapalit, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ni Mang Celo, ang pagputol ng daluyan. Hindi sapat na itulak pabalik ang nilalang. Kailangan isara ang pintuan. At ang pintuan ay siya. Unti-unti niyang hinigpitan ang hawak sa ugnayang nararamdaman niya. Hindi upang palakasin ito, kundi upang ituon ang buong lakas sa isang punto. Kung kailangan kong manatili, mahina niyang sabi, mananatili ako. Hindi! Sigaw ng babae. Pilit tumatayo. Kapag tuluyan kang tumawid, hindi ka na makakabalik. Ngunit ngumiti si Daniel, isang tahimik, payapang nangiti. Hindi ito pagtawid, sabi niya. Ito ang pagsasara. Sa isang iglap, hinila niya ang ugnayan palapit sa kanyang sarili, hindi upang maging bahagi ng anino, kundi upang ikulong ito sa loob ng hangganang siya mismo ang bumuo. Isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa marka sa kanyang leeg. Sumigaw ang pinakamatandang nilalang, isang tunog na hindi kayang ilarawan ng karaniwang pandinig, puno ng galit at takot. Unti-unting lumiit ang anino.
Ang usok na bumabalot dito ay tila hinigop ng isang puwersang hindi nito kayang labanan. Ako ang simula, sigaw nito. At ako ang wakas ng pagdaan mo rito, sagot ni Daniel. Isang huling dagundong. At pagkatapos, tahimik. Bumagsak si Elias sa lupa, hinihingal. Ang babae ay napaupo, hawak ang kanyang dibdib. Sa gitna ng espasyo, wala na ang malaking anino. Ngunit naroon si Daniel. Nakatayo pa rin. Tahimik. Daniel? Maingat na tawag ni Elias. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Hindi na ito katulad ng dati. Mas malinaw. Mas malalim. Ngunit wala na ang kumikislap na dilim sa loob. Natapos na ba? Tanong ni Elias. Huminga ng malalim si Daniel. Hindi na siya makakatawid, sagot niya. Hindi na sa paraang dati. Nasaan siya? Tanong ng babae. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Nasa hangganan. At ikaw? Mahinang tanong ni Elias. Ngumiti si Daniel, pagod ngunit buo. Narito pa rin. Unti-unti silang umakyat palabas ng hukay. Sa ibabaw, tumigil na ang pagyanig. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang kagubatan ay tila muling humihinga ng normal. Pagbalik nila sa baryo, naghihintay ang mga tao. Walang anino sa bubong. Walang ungol ng aso. Walang kakaibang pagkurap ng ilaw. Tiningnan ni Daniel ang paligid. Tahimik. Payapa. Ngunit alam niyang hindi tuluyang mawawala ang dilim sa mundo. Ang lungkot, galit at paghahangad ay mananatili sa puso ng tao. Ang kaibahan lamang, may hangganan na itong hindi madaling matawid. Lumapit si Mang Selo at tumingin sa kanya. Ano ang nangyari? Nanatili ang balanse, sagot ni Daniel. Tumingin siya sa kagubatan. Sa pagitan ng mga puno, may bahagyang paggalaw ng anino, ngunit hindi ito tumatawid, hindi ito lumalapit. Naghihintay lamang. At sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman ni Daniel ang tahimik na presensya ng hangganan. Hindi bilang sumpa, kundi bilang tungkulin. Ang bayan ng Isidro ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na nila kailangang katakutan ang bawat pagsikat ng gabi.